Ang Mind Reader, ikalawang bahagi. Matapos marakip si Dr. Kangaroo, si Thea ay pinagdiwang bilang bayani ng lungsod. Ngunit alam niya kung ano ang ibig sabihin nito, higit na responsibilidad. Samantala, ang pagmamahal ni Frank kay Thea ay sumisibol sa isang namumuong romansa. Kumusta, Thea? Hulaan mo. Kaya ba ang iyong ideya ng isang gabing pelikula ay manood ng isang misteryong pagpatay kasama ako? Hindi ka natatakot sa mga spoiler? Tinatakot kita ng konti, hindi ba? Siguro medyo, sa mabuting paraan. Nauutal ako kung andyan ka. O, ano pa ang punto? Alam mo na yan. Oo. Cute naman. Huwag mag-alala, hindi ko sisirain ang pelikula para sa'yo. Hindi mo mapipigilan ang iyong sarili, miss. Ito ay isang panganib sa trabaho. Wow! Isang misteryo ng pagpatay na naka 3D. Psst! Sino sa tingin mo ang gumawa nun? Sino ang may sala? Oh, meron akong magandang ideya. Huwag mong sabihin sa akin na ginagamit mo na naman ang iyong kapangyarihan. Pangako hindi ko ginagamit ang aking kapangyarihan ng mind reading. Kutob ko lamang to. Ang babaeng may pulang buhok. Mawalang galang nga. Pwede bang manahimik kayong dalawa? Hindi ko binili yan. Oops! Paumanin, miss. Sa tingin ko, yung lalaking may nakakatawang bigote. Pustahan? Maghintay at manood. Ngayon, shh! Ano ang nakakatawa? Rene-resolve mo na ba ang kaso bago gawin ng detective? Sumasakit ang ulo ko. Mula sa paglutas ng kaso? Haha! Sabihin na natin may ideya ako tungkol sa pumatay. Ngunit huwag mag-alala. Walang mga spoiler mula sa akin. Masyado kang nag-i-enjoy ng sobra dito, Sherlock. Thea, ang sakit ng ulo ko ay lalong lumalala. Siguro dahil sa 3D glasses. Oh, gusto mo bang kumuha ng tubig? Sa pagitan ng oras, napatingin si Thea sa kanyang telepono at nakita niya ang 5 missed calls mula sa kanyang amo, si Officer Barton. Okay, sige na nga. Isang pahiwatig? Sabihin na lang natin na ang pumatay ay hindi ang iyong inaasahan. Teka, 5 beses na akong tinawagan ni Officer Barton. Walang signal ang cellphone ko. Sige, matindi iyon. Gusto mo bang gamitin yung sakin? Wow! Meron kang 5 bar. Sa loob ng sinehan, iyon ay kahanga-hanga. Ito'y bagong network na tinatawag na Hive. Ang kanilang network ay kahit saan. Bibilisan ko lang. Sige. Hello, sir? Si Thea to, sir. Naririnig mo ba ako? Hello? Barton, sir? Hello? Sino to? Hello? Masyadong maingay! Hive, ang mobile network na mas kilala ka kaysa sa iyong sarili. Nagrekomenda pa lang si Hive ng bagong coffee shop sa akin. Mukhang maganda. Sinabi lang sa akin ni Hive na pupunta ng bayan ng paborito kong banda para sa konsyerto. Wow! Alam ni Hive kung ano ang gusto mo. Alam ni Hive kung ano ang di mo gusto. Kilala ka niya. Laging natututo. Lipat ka na sa Hive. Minsan lang sa buhay na pagkakataon. Sir, kumusta? Si Thea to. Patawad tumawag ako gamit ang ibang. Hindi. Nasa sinehan ako. Thea, kailangan kita sa opisina. Pwede ka bang pumunta? Patawad, ito ay importante. Walang problema, sir. Trabaho ay trabaho. Andyan na ako sa ilang saglit. Bumalik si Thea para ibalik ang telepono ni Frank. Thea, ang ulo ko. Di maganda ang pakiramdam ko. Frank, kailangan kong umalis. Magiging okay ka lang ba? Tatawagan kita. Paalam. Kita tayo mamaya. Ang lahat ng mga tauhan ay inaasahang palitan ang kanilang mobile network sa Hive bago ilunsad na mangyayari sa 48 oras. Pasensya na at mga binibini at ginoo, babalik ako agad. Anong problema, Sir Barton? Thea, may masamang balita ako. Nakatakas si Dr. Kangaroo mula sa sentral na bilangguan. Oh, hindi! Yang megalomaniac, ito ay tunay na masamang balita, sir. Alam ko, masama pa nga at kababalik ko lang galing Hawaii. Alam ko na nasa Hawaii ka, sir, at hindi ito ang iyong kasuotan. Nakakalimutan ko kung sino ang kausap ko. Hay. Tungkol saan ang presentasyon?
Ito isang debrief. Huwag na magtanong. Meron tayong bagong kaganapan. Isang malaking okasyon. Ang paglulunsad ng cellphone network 2 araw mula ngayon. May utos akong panatilihin ang lahat ng opisyal sa loob para sa pagdiriwang na ito. Si CEO Cyprus Bidex ay isang mataas na asset. Hive? Oo, madami akong naririnig. Oo, Hive. Tingnan mo, kailangan ko nang umalis ha? At wala nang ibang nakakaalam tungkol sa pagtakas ni Dr. Kangaroo. Ikaw lang at ako. Ang natitirang puwersa ay nakatalaga para sa paglulunsan ng Hive. Pero sir, kailangan natin ng tulong. Bago pa man may paliwanag ni Thea ang kahalagahan ng sitwasyon, nagmadali si Barton na bumalik sa presentasyon. Kumusta, Thea? Hindi ka tumawag. Kumusta Frank? Kumusta ang pelikula? Pasensya na kung kinailangan kong umalis. Importante yun. Thea, tinawagan kita dahil may matindi akong sakit ng ulo na hindi nawawala. Ay hindi Frank. Paumanin at narinig ko yan. Anong makakatulong? Hindi ko alam. Sinubukan ko na ang lahat. Pain relievers, yelo, pati mainit na ligo pero wala yatang epekto. Hindi ako doktor. Pero sa palagay ko, mayroon pang ibang nangyayari. Oo, nakakakita ko ng mga kakaibang kulay na liwanag. Parang may isang taong nagtutono sa aking utak at itinataas nila ang contrast. Pop color visuals ba? Frank? Hindi ko alam, Thea, pero medyo natatakot na ako. Huwag kang mag-alala Frank, parating na ako. Eto, na-try mo na bang uminom ng mainit na tasa ng cocoa? Wow! Isang tasa na matapang na cocoa ito. Salamat, mas maganang pakiramdam ko dahil nandito ka. Ano bang sinasabi mo sa akin tungkol sa mga pangitain mo, Frank? Oo, may mga pop-colored vision ako na kakaiba. Iniisip ko baka ang 3D na salamin ang nag-trigger ng bangungot ko sa Super Lab. Thea, parang may naalala ko. Mayroon siyang itinatayo. Ano ba yan, Frank? May ibang bagay doon sa lab. Ibig mong sabihin ibang tao? Hindi, isang bagay. May natatanggap akong mga piraso. Parang may bahagi sa akin na konektado pa rin sa Super Lab ni Dr. Kangaroo. Oh, Frank. Pasensya na at kailangan mong pagdaanan ng ganun. Ganun talaga yon. Ano bang gusto ni Barton? Matapos makinig sa mga pinagdaanan ni Frank, naisip ni Thea na mas mabuti nang hindi sabihin sa kanya ang pinakabagong pangyayari kay Dr. Kangaroo. Isang maikling pag-uusap. Nakita ni Frank na nagsisinungaling si Thea. Isang debrief ng alas 9 ng gabi sa katapusan ng linggo? Oo, bakit ako magsisinungaling? Sige, magpapahinga na ako. Mas mainam na umalis na ako. Gabi na. Magandang gabi, Frank. Alam niyang may tinatago ako, pero paano ko sasabihin sa kanya nang hindi ko sinasabi, nang hindi siya natatakot? Sana nga mabasa niyang iniisip ko. Gusto ko rin siya. Kinabukasan, pumunta si Thea sa dating Super Lab ni Dr. Kangaroo na maaaring maging kanyang taguan. Pasensya na po, miss. Dapat po ba kayong nandito? Kamusta, sir? Ako isang mamamahayag at naghahanap lang ng may susulat na artikulo. Ito'y dating pasilidad ng paglalaba, pero may isang baliw na scientific ang nagtago sa Super Lab sa ilalim. Sabi nila, mind control daw. Maniniwala ka ba? Yan ay sobrang kakaiba. Oo, ang mga bagay na magagawa mo sa isang swipe sa iyong telepono. Hihi! Teknolohiya. Mukhang pamilyar ka. Nagkita na ba tayo? Oh, hindi. Pangkaraniwang mukha lang ako. Madalas mangyari yan. Pero Harvey, dapat mong itigil ang pagdadala kay Sofia. Hindi niya alam na may asawa ka. At ang catfishing ay isang uri ng cyber fraud na maaari kang maparusahan. Sandali. Paano mo nalaman yan? Hindi ko sasabihin yun. Huwag kang magsinungaling sa asawa mo, Harvey. Okay, babae. Okay. Manghuhula ka ba o ano? Mas masahol, nababasa kong naiisip mo. Boo! Ang tagalinis ay tumakas at si Thea ay naghanap ng mga bakas. Saan ko siya mahahanap? Ihohahaha! Inaksaya mo lang ang oras mo, mind reader. Hindi mo ako mahanap. Dr. Kangaroo, alam kong nandito ka. Pero nagkakamali ka, Iya. Ako'y nasa kahit saan. Isa kang halimaw. Anong pinaplano mo? Malalaman mo sa loob ng isang oras, bibihagin ko ang buong lungsod. Hindi ka magtatagumpay. Pipigilan kita.
Tingnan lang natin, Mind Reader. Alam ni Thea na may mas mahirap na misyon siyang haharapin. Nauubusan na siya ng oras. Ano ang mga nangyayari dito sa mundo? Parang may mali. Thea, si Zephyrus Bidex ay nawawala. Sa tingin ko, siya ay dinukot. Ano? Sir, nasa dating super lab ako at nakakita ako ng kakaibang bakas sa mga gusali. Ang paglulunsad ay magsisimula na sa loob ng 1 oras at ako'y natataranta. Kailangan natin si CEO para sa pagbubukas na mensahe. Sir, sa palagay ko, ang lahat ng ito ay napakadali lang. Si Dr. Kangaroo, ang Hive Launch, ang nawawalang CEO. Sir, malakas ang kutob ko na ito ay... Ang tawag ni Thea ay naabala ng malakas na ingay ng hayop mula sa ilalim ng bodega na umaalis nga mula sa kanal. Thea! Hello, Thea! Ano yun? Sir, kailangan kong umalis. May isang bagay dito. Si Thea naglakad ng maingat sa magulong daan ng dating super lab ni Dr. Kangaroo. Sinundan niya ang ingay at napadpad sa isang lihim na pasilidad sa ilalim ng paikot na hagdan pababa sa mga kanal ng lungsod. Nagulat si Thea. Nakakita siya ng isang bagay at nanginig siya sa takot. Habang nanginginig ang kanyang mga kamay, naglagay si Thea ng bala sa kanyang baril. Itaas ang mga kamay. Mas alam ng telepono ang sarili mo kaysa sa'yo. Alam nito ang mga gusto mo, mga ayaw mo, kinatatakutan mo, at pangarap mo. Ano yan? Anong ginawa mo? Tingnan mo ang Brainiac. Lahat ng impormasyon na nakuha ko tungkol sa mga mamamayan sa pamamagitan ng Hive ay sasalin ko sa aking super cyborg na ito. Lumayo ka o babariling kita. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang buod ng buhay ko, ang pinaghalong agam at kalikasan. Ang lungsod na ito ay akin. Ano ang masasabi mo sa master plan ko, Mind Reader? Ang halimaw na ito ay ang aking instrumento ng kontrol. Ito ay susunod sa bawat utos ko at sa pamamagitan nito, ako'y maghahari sa lungsod. Hindi ako susuko. Alam kong may kahinaan dyan sa bagay na yan. Si Thea ay kailangan kumilos ng mabilis. Nag-isip siya mula sa kailaliman ng kanyang isipan, naghahanap ng kahinaan, isang paraan upang ma-neutralize ang halimaw. Nakatuklas si Thea ng isang nakatagong kahinaan na inilibing ni Dr. Kangaroo sa ilalim ng kanyang kayabangan at sa kanyang masamang katalinuhan. Zephyrus, pasensya na sa mga nangyari nung ikay bata pa. Pero ito hindi tamang paraan para magigante. Pababagsakin mo ang buong lungsod dahil sa mga nang-api sa'yo sa paaralan, hindi ito makatarungan. Pakinggan mo ko, mas matalino ka dito. Ang lungsod ay ligtas na naman. Ipinakita ni Thea ang kanyang sarili bilang isang tunay na puwersa na dapat katakutan. Magaling na trabaho, Thea. Inirekomenda kita para sa medalya ng tapang. May utang na loob ang lungsod sa iyo. Siya ang tagabasa ng isip, tagapagtanggol ng walang kasalanan. At hindi siya titigil hanggang may kasamaan. Kahit nalabanan pa niya ito ng 2 beses.